Kuya, katatapos ko lang dumaan sa isang mabait na tao na nagbigay sa akin ng 2 puto. Nakamain ko na ang isa. May isa pang natira para sa'yo. Ito na lang ba ang natitirang puto? Hatiin natin. Ah, ang bango ng puto. Hindi ko napigilan at kumain na ako agad. Ah! Hayaan mong makita kita muli mula sa timog hanggang hilaga. Daan tungo sa pagiging Diyos. Paglaya mula sa mga pagdurusa ng mundo. Diyos, maaari mo bang iligtas ang kapatid kong babae? Sayang, ikaw ay isang walang laman na ugat. Kahit na may ugat, ngunit katumbas ito ng wala. Pumunta ka sa mga gawaing bahay para makahanap ng kabuhayan. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Zhang Ping-an. Nagsanay ka na ba? Anong uri ng espiritu? Hindi pa ako nagsanay. Sabi ng guro, ako ay may walang laman na ugat espiritu. Alainan. Ang espiritu ng walang hanggan ay talagang isang walang silbi sa pagsasanay. Ha 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 ha. Bakit ka dinala ng guro mo, bata? May koneksyon ka ba sa sinumang guro ng mga Diyos? Kilala ko, pero hindi kami masyadong close. Mukha ka namang hindi na bata. Kahit sino pa ang nagrekomenda sa iyo. Dahil nandito na sa mga gawain. Kailangan ninyong sumunod sa aking mga utos. Ako ang pinuno dito. Ang apelyido ko ay Wang, tawagin ninyo akong Wang Laoda mula ngayon. Naiintindihan ba, Wang Laoda? Naiintindihan ko na, mula sa araw na ito. Magpunta ka na lang magputol ng kahoy. Ikaw na ang bahala sa gawaing ito. Mukhang first time mo sa Mount Xian. Tandaan mo ito. Sa bundok na ito, puro mga lolo at lola at mga ginang. Lahat sila ay mga mataas na Diyos. Pag nakita mo sila, dapat kang magpakita ng paggalang. Huwag na huwag silang pasakitan. Ang mapagsabihan ay maliit na bagay. Pero kung magalit ang isa sa mga tiyahin, isang saksak lang, wala ka ng buhay. Sa oras na iyon, wala nang makakapagligtas sa iyo. Naiintindihan ko na, may 2 lugar sa Yuing Peak na nangangailangan ng kahoy. Isang lugar ay ang kantina ng mga tagapaglingkod natin. Kailangan ng kahoy para magluto. Ang isa pang lugar ay ang mga silid ng mga disipulo sa labas. Maraming kahoy ang kailangan. At ang kahoy na kailangan para sa silid ay dapat mula sa mga Diyos. Kailangan mong magtrabaho araw-araw. Mula sa bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Hindi ka pwedeng magpahinga sa gitna. Huwag na huwag magpanggap at magtago. Huwag magpabaya at matulog. Kung hindi mo matatapos ang gawain, ako'y tatanungin ka. Naiintindihan. Lisi, dalhin mo ang batang ito para makilala ang trabaho. Kilalanin ang kahoy. Huwag magkamali sa pagputol. Huwag mong sayangin ang bukas na gawain. Kung sisihin ang mga engkantong tagahanga, walang makakayan yon. Sama-sama tayo. Ah! Ito ang hanjulin. Ito ang kailangan sa pagpapaigting ng pilak. Ang mga kawayan dito ay napakalamig hanggang buto. Hindi ka ba binigyan ni Boss Wang ng espesyal na guwantes para sa pagpuputol ng kahoy? Bata, nais ko lang magpaalala sa iyo ng mabuti. Kahit nakulang ang timbang ng kahoy sa kusina, hindi ka naman mapaparusahan ng sobra. Pero kung maputol ang supply ng hanju, maaari kang mapatay ng walang awa. O kaya'y punitin ng punitin ang katawan mo. Ang sakit, hindi ito simpleng punit ng kawayan. Ito ba ang pagmimina? Sayang, nalampasan ko na ang oras ng hapunan. Ang laki ng bundok na ito. Talagang kaya mong gutumin ang sarili mo. Pati ibon inaapi pa ako. Ye! Ngayon, tuloy na ang problema. Walang magandang ibon sa bundok.
只好鸟。Ano ito? 这是什么？ Ang kahon na ito ay sumisipsip ng dugo. Baka ito ay kayamanan. Buksan mo ang pinto. Ano nang nangyayari? Bakit sobrang tigas ng kandado? Masyado akong duwag. 胆子小。 Pina, pupunta ka na bang magputol ng malamig na kawayan ngayon? Kumusta? Okay lang ba? Pagod ka ba ngayon? Medyo pagod. 是有点累。 Haha, sobrang normal lang yan. Yung malamig na kawayan ay matigas na parang bato. Talagang mahirap putulin. Bukod dito, kailangan kitang paalalahanan. Huwag mong kalimutan ang panggatong sa kusina natin. Makakaya mo bang tapusin ang gawain bukas? Sisikapin kong magtrabaho ng mabuti bukas. Hahaha, alam ko na may problema. Tingnan mo kung ano ang dinala ko sa iyo. Bakit kumikislap ang guwantes na ito? Ito ay mula sa mga engkanto. Hindi ito karaniwang guwantes. Naawa ang mga Diyos sa atin at gumawa ng ilang mga kagamitan. Ang guwantes na ito ay hindi lamang makakapigil sa lamig, kundi makakapagpataas din ng lakas ng gumagamit. Kung wala ang guwantes na ito, sa tingin ko, mapapagod ka at hindi mo matatapos. Kaya pala may kagamitan. Ito ay para sa mga pangkaraniwang gawain. Lumapit ka at pirmahan ito. Nakasulat sa listahan ay 3 set ng damit. Ngunit sa bag ay isa lamang. Tungkol sa gamot sa sugat, wala talagang nakita pang mga barya. Nasaan ka? Ang bata-bata mo pa. Hindi ka naman madaling masaktan. Itong gamot sa sugat, tama at may mga barya pa. Hindi mo na kailangan. Ako na ang mag-iingat nito para sa'yo. Mag-alala ka kung sakaling masaktan ka talaga. Siyempre, tutulungan kitang magpagaling. Magtrabaho ka ng maayos. Walang ibang pakialam. Pero itong mahina na guwantes ay talagang may silbi. Ito ay sariling. Ang tanging sandigan ko sa pangangaso ng kahoy. Ano ba talaga ito? 什么东西？ Kung hindi, itatapon ko na lang sana. Hindi pwede, kailangan ko pang mag-ayos ng sarili para makabawi sa pagkabuhay muli ng kapatid ko. Baka naman ito ay isang pagkakataon. Sa panganib, may gantimpala. Gusto ko pang tingnan kung ano talaga ito. Pag-aalay ng yaman. Alay na kayamanan. Ialay ang buhay at kaluluwa kapalit ng gantimpala. Puno ng mga Diyos ang bundok na ito. Kung alam mo na may hawak kang isang mahiwagang bagay, maaari kang mamatay ng 800 beses sa isang araw. Ano ang gagawin, itatago o itatapon? Hindi ito dapat itago. Napakadelikado, ito ay isang bundok ng mga Diyos. Dapat mong hanapin ang pagkakataon na matuto ng mga mahiwagang paraan. Huwag mong hayaang ang kakaibang sandatang ito ay magdulot sa iyo ng malaking panganib. Hindi ko kasalanan iyon. Magising ka na, magtrabaho. Naku, bakit ka na naman bumalik? Hindi amoy pawis. Parang hindi ka galing sa dumi mismo. Screw it, hindi ko maalis ang demonyong enerhiya. Ano ang dapat gawin? Hindi may pagbabago. Itim na panahon ng pagsabog. Bumangon ka na, magmadali at kumain, magtrabaho. Sige, darating na ako. Mga bobo, siguro hindi rin maganda ang kanilang memorya. Huwag mong kalimutan ang sarili mo. Ngayon, kailangan na lang ng isang piraso ng malamig na kawayan. Kailangan ko na lang maghanap ng karaniwang kahoy para makumpleto ito. Bata, lumapit ka rito. Ikaw ang tinatawag ko. Huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Agad mong ilabas ang malamig na kawayan. Kailangan ko itong gamitin para gumawa ng isang malamig na kawayan na kama. Maganda ang kawayan mo na ito. Tama sa akin. Sukat ay sakto rin. Magandang araw ngayon ang ikalawa mong nakabawi. Habang naghahanap ka ng malamig na kawayan, may nagputol na para sa'yo. Hindi mo na kailangang magdumi ng kamay. Magbibigay ako ng ulat sa 2 diwata. Ang malamig na kawayan ay para sa pag-aalaga ng alchemy. Walang modo at hindi marunong makilala ng tama ang mga alipin. Sandali, huwag magalit, Ginoong Diyosa. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Bagamat ang malamig na kawayan ay para sa silid ng elixir. Kung nais ito ng Ginoong Diyosa, dapat muna itong ibigay sa inyo.
Mabuti at nakakaintindi ka. Bilisan mo, ipagkaloob mo na sa akin ang malamig na kawayan. Tara na. Paano pa tayo makakapagputol ng kahoy nito? Hindi tayo pwedeng umupo at maghintay. Ito pa lang ang unang araw. Ano man ang mangyari, kailangan nating tapusin ang misyon. Buti na lang kahapon. Nakapagputol tayo ng isa. Kung hindi natin ito matatapos ngayon. Bakit ang tagal mo, bata? Unang beses kong magtayo ng bambuo sa gates. May nangyaring maliit na aksidente. Ninakabahan mo ako ng husto. Kung bukas ng umaga, kung hindi makita ni Mangkukulam ang malamig na bambuo sa pill room, kaming lahat ay mamamatay. Anong nangyari? Si Wang Laoda ay napalo rin. Ano nang nangyari kay Li Jie? Hindi maganda ang lakad ni Wang Laoda. Nakita siya ng isang diwata. Sinampal siya. Kaya ganito ang nangyari. Kailangan niyang humingi ng pahintulot kay Wang Laoda. Kung hindi, imposible talagang matapos ang misyon bukas. Nasa kamay pa ni Wang Laoda ang kanyang gamot sa sugat. Sino ito? Ako ito. Si Zhang Ping'an, ang huling oras na hindi ka pa natutulog. Kung may problema, bukas na lang ulit kitang hanapin. Boss, nakatagpo ako ng isang diwata ngayon. Kinuha niya ang isang piraso ng kawayan. Nasira pa ang aking palakol. Nasaktan din ang tao. Pumasok ka na. Anong gusto mong sabihin sa akin? Boss, nasaktan ako. Nasira pa ang palakol. Mas mabuting magpakita ka ng kaunting pag-unawa, bata. Hindi mo ba nakikita na nasaktan din ako? Ngayon, kulang tayo sa tauhan. Walang magpapagawa ng trabaho para sa'yo. Hindi ko pa alam kung sino ang kukuha sa akin bukas para gawin ang trabaho ko. Sabi mo nga, di ba? At saka, nai-report na ang listahan ng mga gawain sa pagpuputol ng kahoy sa mga ninuno. Ikaw ang responsable sa pagpuputol na ito. Yung palakol at yung gamot sa sugat. Yes ito rin ang hinahanap mo. Yung palakol, ikaw na lang ang maghanap. Tungkol sa gamot sa sugat, tingnan mo ang mukha ko na ito. Kakagamit ko lang nito. Wala nang pampagaling. Hindi mo ba nakikita na ganito na ako kaseryoso? Bakit di ka pa umaalis, ha? Ngayon, parang nasusunog ang mga laman loob ko. Bukas, wag mong sabihing magpuputol ng kahoy. Kung makakaligtas pa ba ay hindi pa tiyak. Kung magpapakademonyo na. Kung hindi tinatanggap ang daan ng mga Diyos, ano ang masama sa pagpapakademonyo? Dahil walang daan sa hinaharap. Kailangan nating pumatay ng daan. Aking disipulo, si Zhang Ping'an, humihiling sa hari ng mga demonyo na bigyan ako ng lakas. Diyos at daan ng langit. Kung may pag-iiwan, may makukuha. Walang Diyos, walang diablo, walang langit. Sa ilalim ng walang karaniwang daan, lahat ay parang mga hayop na walang halaga. Walang pakiramdam, walang katapatan. Walang tao, walang sarili. Ang langit ay naglalabas ng puot. Dapat magdulot ng dugo at saktan. Nagbabalik ang pagpatay. Mga dragon at ahas ay lumalabas. Ang tao ay nagbabalik ng pagpatay. Ang langit at lupa ay nagugulo. Ito na ba ang sakripisyo? Masyado bang mapagbigay ang demonyo? Isang pira ng sirang palakol lang ang kanyang inalay para sa akin. Ang ganitong uri ng diamante ay mas maluwang kaysa sa isang Diyos. At saka, ang mga sugat ko ay tila gumaling na. Baka ang mahiwagang tunog kanina ay may kakayahang magpagaling. Ang espada ng demonyong panggugupit ay pumuputol ng lahat. May kakayahang sirain ang pundasyon ng mga Diyos. Ang tanging problema ay medyo mabigat. Hindi pa ako opisyal na nag-aaral. Medyo mahirap ang pag-angat ng palakol. Walang pakialam, narinig ko na ang palakol na ito ay kayang pumutol ng lahat. Hindi ko alam kung paano magputol ng kawayan. Cheng, hindi mo ako tatanggapin. Ang pang-aksaya na ito ay hindi dapat makita ng iba. Kung hindi, tiyak na mamamatay ako. Elsat, Litsan. Ay, Ping'an.
Ano ang ginagawa mo dito? Lije, nandito ako para humingi ng tulong sa iyo. Kahapon, nakatagpo ako ng isang diwata na itinapon ang aking palakol. Maaari mo ba akong tulungan na makahanap ng palakol? Hindi mo ba tinanong si Wang Laoda? Tinawagan ko na, pero kahapon ay hindi maganda ang mood ni Wang Laoda. Sabi niya, maghanap na lang ako ng paraan. Walang anuman, bata. Pagkatapos kong kumain, tutulungan kita na makahanap ng palakol. Huwag ka na ring mag-alala. Kain na muna tayo. Salamat muna kay Kuya Lee. Haha, trabaho lang naman para sa kanila. Walang pake sa ganyan. Nakita ni Wang Dato ang sugat-sugat kahapon. Ngayon parang buhay na buhay ulit siya. Kapag nakita niya, di maiwasang magduda na hindi siya lalabas ng maayos. Mas mabuti nang hindi na lang makialam. Mag-ingat ka, sa susunod lumayo ka sa mga Diyos. Ang pagkawala ng palakol ay maliit na bagay. Pero ang mawala ng buhay, iyon ang hindi sulit. Salamat, Lije. Sa isang iglap, isang buwan nang nandito si Zhang Ping-an sa Eugene P. Ping-an, kailangan mo ng mamahagi ng sahod. Sige na. Kapatid, sana ay matulungan mo ako. Pakisuyo, dalhin mo ang mga barya pabalik sa bayan. Kunin mo ang isang barya bilang kabayaran. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Marami tayong kasama dito. Siguradong maihatid ito sa tamang oras. Alam mo naman ang kakayahan ko. Lije, hindi mo ba itinatago ang mga xianbi mo? Iwanan mo na lang, hehe. Kayo mga kabataan, itago nyo ang xianbi. Maaari pa kayong bumili ng ilang elixir at mga aklat. Baka makapasok pa kayo sa daan ng mga Diyos. Ngunit alam ko sa sarili ko na hindi ako material para sa pagsasanay. At ayaw ko ring magpaka-Diyos. Gusto ko lang kumita ng kaunting pera para sa nanay ko sa bahay. Nagtanong na ako, sa zong ng True Martial Sword. Kahit ang pinaka-basic na paraan ng pag-ehersisyo ng ki ay 100 na xian coins bawat isa. Isa lang ang 1 xian coins bawat buwan. Gaano pa katagal bago ko ito mabili? Ang bilis mong mag-alala, bata ka. Dito hindi ka kailangang gumastos. Hindi ba't hindi mo kayang maghintay ng 1 buwan? Narinig ko na may mga tao nang nag-akyat ng bundok. Yung mga may golden core, may buhay na 3,000 taon. Ikwento ko sa iyo ang isang lihim. 100 xian coins ang kailangan para makabili ng key training method sa sekta. Sabi nila, maraming depekto ang mga ito. Kung susundin mo ang mga ito, tiyak na hindi ka magiging foundation establishment. Kung talagang gusto mong mag-akyat ng bundok, kailangan pang magbantay mula sa Diyos. Hehe, alis na. Magtratrabaho na. Nagsimula na ang sakripisyo. Mangyaring magsakripisyo ng isang pamamaraan. Yitse, nagsimula na naman ang sakripisyo ng pamamaraan. Pero saan ako makakakuha ng isang pamamaraan ngayon? Hintayin mo, makakabili ako ng isang pamamaraan sa loob ng 1 buwan. Ang saya-saya ni Wang Laoda ngayon, parang walang alalahanin. Ano bang saya-saya dito? Naghihintay ako sa iyong pagbabalik. Naghihintay sa akin. Nakikita ko na sobrang pagod ka araw-araw. Medyo hindi ko na kayang tiisin. Talagang mahirap ang magtipo ng panggatong. Ikaw ay matanda na rin. Kahapon, may bagong tao na dumating. Hayaan mo na siyang magputol ng kahoy. Ay reassign kita sa isang magaan na trabaho. Simula bukas ng umaga, pupunta ka sa aming Zangjing Pavilion sa Yujupi. Responsibilidad mong linisin at ayusin ang mga aklat. Hindi mabigat ang trabahong ito. Karaniwan, wala namang masyadong gagawin. Walang ginagawa, ikaw na batang ito. Maingat at hindi nagdudulot ng gulo, ay ang pinakamainam na pagpipilian. Kumusta? Kong Shangji. CJ. Salamat, boss. Huwag ka munang magpasalamat, bata. Kailangan kong ipaliwanag ito sa iyo. May mga Diyos at Diyosa na may masamang ugali. Minsan sa silid ng mga kasulatan, hindi mo mahanap ang tamang pamamaraan. Mas lalo kang maiinis, at maaaring ilabas ang galit sa mga tagapaglingkod. Kung wala kang sapat na pangunawa, maaaring ikaw ay mapahama. Huwag mong sisihin ako kung hindi kita binilinan ngayon. Dito, 1 buwan na ang patay na 3 kasambahay. Si Boss Wang talaga, walang maipapadala. Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi nila. May mga benepisyo rin dito. Maraming mga dharma na ayaw ng mga immortals. Lalo na yung mga sirang-sira na dharma. Sila lang ang basta-basta na itinatapon. Yung nakuha mo, iyon ay daan-daang xian coins. Basta't mag-ingat ka lang. Hindi naman siguradong mamamatay ka. Bukas ng umaga, lilipat na tayo. May espesyal na silid doon. Doon ka natitira mula ngayon. Tumigil ka, bata. Ikaw ba ang bagong alagad na tagapaglingkod? Siya si Zhang Ping-an. Nakilala ko na ang Ginoong Shutang. Ginoo.
Talagang napakamahirap mo. Wala pa akong nakitang ibang katulong na kasing hirap mo. Nakakagulat, bakit naging itim na kahon na naman? Sabihin ko sa iyo, ang pangalan ko ay King Feng. Ikaw ang batang kawal dito. Sa ngayon, ikaw ay magtatrabaho sa ilalim ng aking pangangasiwa. Naiintindihan mo ba? Nakita mo ba, yung bahay sa pinakalikod? Doon ka titira mula ngayon. Ilagay mo muna ang mga gamit mo. Pagkatapos, pumunta ka na sa akin. Ang ibibigay kong gawain sa iyo ay... Ngayon, hindi na siguro mahuli pa, di ba? Halika, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa trabaho. Makinig kang mabuti. Una, ang paglilinis sa gate house. Dapat walang alikabok, walang dumi. At kailangang linisin din ang bakuran. Yung bamboo groove ay kailangang putulin. Huwag makagambala sa paglalakad ng mga Diyos. Ginoong King Feng, hindi ba kailangang linisin ang silid ng mga aklat sa loob ng malaking bulwagan? Iyan ba ay lugar na maaari mong pasukin? Hindi nga ako makapasok. Paano ka pa makakapaglinis? Anong panaginip ang iniisip mo? Anyway, bata, ituturo ko sa iyo ang isang bagay ngayon. Tingnan mo itong Zhang Jingsh. Akala mo anong uri ng gusali ito? Mali, hindi ito isang gusali. Kundi isang mahika. Kahit na mga disipulo sa labas, isang beses lang makakapasok sa Zhang Jingge sa isang taon. At maaari lamang makakuha ng isang random na aklat ng kung anong sining. Hindi pa tiyak na akma para sa kanila. Hala, ang kakaiba naman. Ano ang dahilan nito? Bakit hindi direktang ibinibigay ng guro ang mga kinakailangang aklat ng kasanayan sa mga disipulo? Bodong-bodong ka ba? Bakit ibibigay ng libre ang mga aklat ng kasanayan? Kung lahat ay makakakuha ng aklat ng kasanayan na akma para sa kanilang pagsasanay, paano pakikita ang malaking guro? Ang kita ay tiyak na nagmumula sa pangangailangan. Kapag hindi makuha ng lahat ang mga aklat, doon lamang magiging mahalaga ang mga aklat sa kamay ng guro. Ibig sabihin, karamihan sa mga disipulo sa labas ay hindi makakakuha ng nais na teknik. Paglabas nila, tiyak na hindi sila magiging masaya. Matalino ka, kaya alam mo na kung ano ang dapat gawin. Salamat sa paalala, Ginoong King Feng. Bukas, ang guro ng Xuanyi mula sa loob ng sekta ay darating dito para kumuha ng isang pamamaraan. Magsimula ka na sa trabaho. Linisin mo ang lugar ng maayos at maghanda ng kaunting alak mula sa unggoy. Paborito ni Guro Xuanyi ang makatikim nito. Huwag kang matakot. Si Tyok Xuanyi ang pinakamabait na immortal sa Ichifeng. Hindi niya tayo haharapin ng masama. Baka pa nga may mabuting dulot pa. Maaaring hindi mo alam. Si Tyok Xuanyi ay isang dakilang immortal na nasa tuktok ng Foundation Establishment. Sa Ichifeng natin, pangalawa lang sa pinuno ng Golden Core Stage. Hindi niya pinapansin ang mga panlabas na sekta ng mga pamamaraan. Kaya't basta kumuha ng isang libro para sa mga disipulo ng pintuan bilang pabor. Sa tuktok ng Liu Feng, mayroong maraming Diyos. Ngunit si Guro Xuanyi ay hindi pa kailanman pumatay ng tao. Napakabait ng kanyang ugali. Kaya't hindi mo kailangang mag-alala. Kahit na kumuha ka ng isang basurang libro, pinakamababa ay isang off lang. Hindi naman tayo gagamitin para ilabas ang sama ng loob. Dumating na ang guro. Kailan kaya ako makakalipad gamit ang espada? Tayo na, bumangon na. Sana magkaroon din ako ng ganitong bagay. Sariling demonyong palakol at altar. Maaari ko na silang itago. Bit-bit mo na. Sama ka na sa akin. King Feng, sabi mo, maaaring makakuha si Shibo ng isang kapaki-pakinabang na kung fu sa pagkakataong ito. Si Shibo ay swerte sa langit. Sa totoo lang, hindi naman basta-basta ang pagpili ng isang kung fu. Kung kaya mong, personal na pumunta dito sa panlabas na biblioteka ng mga kasulatan. Para ito sa respeto sa Kabanang Sutra. May lakas ba siyang hindi magbibigay ng isang pinakamahusay na cultivation technique? Haha. Lalong tumitindi ang pagiging tuso mo, bata. Kakaiba ang taong ito. Anong pangalan niya? Bata, ang pangalan ko ay Zhang Ping'an. Isa siyang isang kasambahay na disipulo. Kakapan lang namin napunta sa pader ng sutra. Dati ay nagkakarga lang kami ng kahoy sa ilalim ng bundok. Pero isa siyang may espiritual na ugat. Siya ay isang disipulo na may espiritual na ugat. At siya ay may espiritual na ugat. Ay, sayang. Talagang sayang na sayang. Sige, pasok mo ako para kunin ang mga aral. Ito ba talaga ang kakayahan ng isang dakilang gintong puno? Makagawa ng ganitong napakalakas na yaman. Ang galing-galing naman. Hindi lang naman isang aklat. Bakit nakagawa kayo ng ganitong kalaking ingay? Lalalala. Tiyo, ito ang paboritong alak mong unggoy. Kumusta, magagamit pa ba ang iyong teknik?
Ay, panibagong basura na naman ito. Anong sekreto sa kasanayan sa loob ng bahay? Ano-ano ang silbi nito? Wag po, mabuti po. Pwede ko bang itapon ito sa akin? Pwede ko itong ialay sa Demon Lord. Pakinggan ang pamagat ng aklat na ito. Baka matuwa ng sobra ang Demon Lord. Naiinis ako, nakakamatay na ito sa akin. Wala akong maling sinabi, di ba? Siguro Xuanyi ang may pinakamabait na ugali. Hindi kailanman nagagalit sa iba. Kung ibang mga guro ang nandoon, tayo dalawa ay tatanggap ng suntok. Yun ay mababaw pa. Sa susunod, sumunod ka sa akin at matuto ng mabuti. Ay makakapagtagal ng kaunti pa. Talaga namang kahanga-hanga si Ginoong King Feng. Ginoong King Feng, ikaw ay nasa ikatlong antas ng pagninilay. Siguradong may ilan kang mga mahika at kapangyarihan. Anong sinasabi mo, mga kapangyarihan at mahika? Baka naman ikaw ay nananaginip pa. Hindi ko alam, Ginoo, hindi ba't ikaw ay nasa ikatlong antas na? Bakit wala pang supernatural na kakayahan? Anong alam mo? Ang threefold key training ay para lang sa pag-practice ng tunay na enerhiya. Walang supernatural na kakayahan dito. Mas maganda lang ang katawan kaysa sa ordinaryo. Hindi ka magkakasakit. Mas malakas ang lakas. Mas mabagal tumanda. Medyo malakas ang katawan. At ang kakayahang supernatural ay nangangailangan ng pag-aaral sa paggamit ng tunay na enerhiya. Kailangan ng ibang pamamaraan para dito. Madali bang makuha ang mga lihim ng pamamaraan? Mas malakas lang ako ng kaunti kumpara sa mga karaniwang tao. Ay, sinunod ko ito. Nag-aral ako ng ganitong pamamaraan ng enerhiya sa loob ng maraming taon. Hanggang sa makamit ko lang ang ikatlong antas ng pagsasanay ng enerhiya. Hindi na siya makakagawa pa ng progreso. Kawawa naman, Ginoo ng mga kapatid. Saan mo kaya makukuha ang iyong kasanayan sa ganito? Hindi mahirap ang pagsasanay. Maaari mong mabili ito sa tindahan sa labas. Mayroong gold spirit root para sa pag-aaral ng ki. May water spirit root para sa pag-aaral ng ki. At pati na rin ang lahat ng 5 elemento na spirit roots para sa pag-aaral ng ki. Kaya ikaw ay isang walang laman na ugat. Walang ama, walang ina, walang background. Isang katulong na gustong mag-aral. Wala bang paraan ng pagsasanay para sa walang laman na ugat? Siyempre mayroon, pero mahirap ang walang laman na ugat. Kailangan ng 5 elemento para sa pagsasanay ng enerhiya. Kailangan mong pumunta sa panloob na tindahan para makabili. At sobrang mahal pa nito. Ang isang panimula sa pag-aaral ng espiritual na ugat ay kailangang 5,000 na salapi ng immortals. 5,000 na salapi ng immortals Karaniwang tao ay hindi makakaya. 5,000 na salapi ng immortals. Hindi tama, ang langit na espiritual na ugat ay pareho ring pinagsasanay sa 5 elemento. Ganon din ba kamahal ang pag-aaral ng espiritual na ugat ng langit na ugat? Haha, ang tanga mo. Ang langit na espiritual na ugat ay anak ng langit. Lahat ng tao ay libre sa pag-aaral ng anumang kasanayan. Hindi sila naniningil. Kada buwan ay nagbibigay pa ng 1,000 na barya ng Diyos. Paano ka makakapantay sa mga likas na talento? Umalis ka na, magpahinga ka na. Matulog ka ng maayos sa gabi. Sa panaginip, nandyan ang lahat. May masamang balita, ligtas ba? Magsimula ka na, sumama ka sa akin sa pintuan. Bilisan mo, agad na. Bilisan, bilisan, bilisan. Ginoong King Feng, anong nangyari? May dumating na disipulo ng guro Xuantian, si Yu Jiao. Bigla na lang siyang nagbigay ng balita. Gusto niyang kunin ang pamamaraan ng pagsasanay. Uy, itong nakatatandang kapatid. Ang nakatatandang kapatid na ito ay mainitin ang ulo. Maraming napatay. Tama, ang iyong dating ay pinatay niya sa isang saksak. Sobrang nakakatakot, ang dugo ay sumabog sa buong bakuran. Mas nakakatakot pa, naubos na ang pagkakataon niya ngayong taon. Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng isa pang pwesto. Kung hindi pa niya nakuha ang gusto niyang kasanayan. Tayo dalawa. Ginoong King Feng, hindi ba tayo mamamatay? Dapat hindi naman. Pero ikaw, hindi mo masabi. Ay, ikaw pala. Itong babae, siya yung kumuha kay Hansu dati. Nakita mo na ba ang lola? Sinasalubong ka ng diwata, hinihiling na pumunta ka sa silid ng mga kasulatan. Huli kitang nakita na nagpuputol ng kahoy. Bakit ka nandito? Sagot sa lola. May bagong tao na dumating sa aming grupo. Inilipat ako ni Wang Laoda dito. Haha, ano ang relasyon mo kay Wang Laoda? Binigyan ka lang niya ng ganitong magaan na trabaho. Ano sa tingin mo, napakaastig ng tiyahin? Malinaw na malinaw. Nakita mo na ito. Hindi na naglilihim ang bata. Tama nga naman. Hahaha, hangin ng kalinisan. Sa tingin mo, makukuha ko ba ang nais kong kasanayan ngayon? Sa totoo lang, hindi naman masyadong mataas ang mga hinihingi ko. Kahit anong babae na makakagamit ng espada, ayos na iyon. Sapat na iyon, Si Ate Yuxi ay may malalim na biyaya. Siyempre, makakakuha siya ng espada na gusto niya. Sa mga nakaraang taon, hindi pa ako nakakakita ng napakagandang teknik sa espada. Wala pa akong nakita Naghihintay lang ako na buksan ni Ate Yuxi ang aking mga mata. Magpakatatag ka. Ikaw ang kakaibang katulong.
Gusto mo lang sabihin na hindi ko makukuha ang pinakamagandang teknik. Eik. Huwag nang pag-usapan ang pinakamagandang teknik. Kahit na makakuha ng karaniwang teknik, hindi lalampas sa 1 beses sa 10. Matagal na akong nagdodrawing dito. Siyempre, malinaw na malinaw. Kung hindi ko makuha ang magandang pamamaraan, siguradong masyado kayong malashe. 肯定是你们2个人太过于晦气。 Ginoong King Feng, pupunta ako para putulin ang kawayan. Hintayin mo lang dito. Ano, akala mo ang saya-saya? Si Shiji Yuji ay dalubhasa sa espada. Isang saksak lang, kahit na nagtago ka sa kubeta, wala ka pa ring masisilungan. May kakaiba dito. Yung si Ping An. Bigla akong naisipan ng isang bagay. Nangako ako kay Xuanyi na ibibigay sa kanya ang isang bagay. Pwede mo bang tulungan akong dalhin ito sa kanya? Pero nasaan siguro Xuanyi? Paano ko siya mahahanap? Lumabas ka sa daan. Maglakad ka hanggang sa kaliwang bahagi ng plaka ng Juxiantai. Doon ka lang maghintay sa kanya. Darating siya para kunin ito. Tandaan, huwag kang babalik hanggat hindi mo siya nakita. Baka nakalimutan na ni Guro Xuanying ang tungkol dito. Saan ba mayroong guro na si Xuanying? Si King Feng mismo ang umalis. Sigurado siyang alam na masama ang kahihinatnan nito. Sinasadya mo bang ilayo ako, di ba? Walang anuman talaga. Walang misteryo dito. Hihi. Sa tingin ko, sapat na ang dami ng namatay dito. Anyway, masasaktan din naman ako. Nakapag-practice na ako ng 3 antas ng ki. Hindi pa rin ako mapapatay niya. At saka, hindi rin siya makapangahas. Pero pinukpok niya ang mga kasukasuan ko hanggang masira. Sa tingin ko, mawawala lahat ng mga taon ng pagsasanay ko. Tama, pagkatapos nito, kailangan mong alagaan ako sa pagkain. Tulungan mo rin akong ilipat ang basurahan. Ginoo, King Feng. Talaga bang wala ng paraan? Pupuntahan ko na lang para magtangka. Maliban na lang kung makuha natin ang Jade Suli sa Taisu Cave. Kung hindi, mawawala na ako. Pero napakatibay ng Jade Suli. Maliban na lang kung personal na gagawin ng ating Peak Lord. Wala pang ibang tao sa Yumo Peak na may ganitong kakayahan. Excel, ang Taisu Cave. Yusui Mushroom. Siyempre, kung makakakuha ka ng malaking huandan, ayos lang din. Ang malaking huandan ay gamot na nilikha ng mga cultivator ng Jindan. Huwag mo nang isipin iyon. Ano ang kwento tungkol sa Taisu Cave at Yusui? Ang Taisu Cave ay hindi malayo sa Juke. May isang uri ng Chalcedony dito, na napakatigas, matagal ng Chalcedony, na may kakaibang likido sa loob, na may kakayahang muling likhain ang daan ng enerhiya. Epektibo lamang ito sa panahon ng pagninilay. Hindi ito interesado sa mga makapangyarihan. Napakabihira na itong matagpuan ngayon. Ganito pala. Ang Heavenly Demon Axe ay sinasabing walang makakabasa. Hindi ko alam kung kaya nitong basagin ang Jade Shard. Kailangan bang subukan na iligtas si King Feng? Baka naman kayang basagin ng Heavenly Demon Axe ang Jade Shard. Kung hindi ko siya ililigtas, parang may masamang konsensya. Pero kung susubukan kong iligtas siya, may panganib na ma-expose ako. Kalooban ba ng langit? Sige na. Dahil tinutulungan ka na ng Diyos, ano pa ang dapat kong ikatakot? Uy, walang kumuha ng jade na ito. Talagang napakamura para sa King Feng. Diyos ko, narinig kong magandang bagay ito. Huwag itong sayangin. Wow, okay lang ba talaga na uminom ng ganito karami? Basta, naubos na rin naman. Ginoong King Feng. Kainin mo na ito. Gabi ng pagsasakdal. Totoo pala ito. Saan mo nakuha to? Ako na lang ang bahala kung saan mo nakuha yan. Sabihin mo lang kung kaya mong gamutin ang sakit mo. Kain na agad para makapag-umpisa. Totoo, sabihin mo sa akin. Huwag mong sabihin na kinidnap mo yan. Kung ganito, ayoko nang kumain. Malaki ang magiging problema niyan. Magtiwala ka lang, kainin mo na. Hindi ka nito masasaktan. Hindi kita itinatago. Kahapon pumunta ako sa Taik Sudong. Saktong may tao na kumuha ng likido mula sa Jade. Maraming likido mula sa Jade. Hindi niya ito naubos. Kaya't ito ang nakuha ko. Kaya't ganito na lang ang natira. Ha, totoo ba talaga? Ang swerte mo naman. Siyempre, totoo yun.
Hindi mo alam kung gaano karaming likido ang nasa isang jadete. Mas marami pa nga, di ba? Hindi naman nakakagulat na may natitirang kaunti. Hindi lang ako swerte. Malinaw namang si Ginoo King Feng ang tunay na pinagpala mula sa langit. Hindi ka nagsisinungaling. Huwag mag-alala, ito ay tiyak na natirang kaunti. Ito ay ibinabalik sa iyo dahil walang gustong kumuha. Bata, nailigtas kita. Nailigtas mo rin ako. Ngayon, parang pantay na tayo. Ay naku, talagang magandang bagay ito. Mukhang gagaling na ang aking kisi ngayon. Kapag gumaling na ang kisi, may espiritu ng buhay na nagdadala ng enerhiya sa loob. Yung maliliit na sugat sa balat mula sa pagkabasag ng buto. Mabilis lang itong gagaling. Ginoo King Feng. Nakakagulat na gumaling ka na. Sobrang epektibo talaga yung gamot mo. Nung araw na yon, gumaling agad ako. Mas maganda pa nga kaysa dati, kahit pa nga mas mabilis ang paggaling. Bakit parang hindi pareho ang sinabi mo tungkol sa gabi ng Jade na binasa mo sa libro? Hindi ganoon kalakas ang epekto ng karaniwang gabi ng Jade. Karaniwan, hindi ganoon kalakas ang bisa nito. Ligtas na tayo. Kailangan mong tandaan, ang masyadong salita ay nagkakasala. Lalo na sa ganitong lugar. Kailangan mong maging maingat sa salita at kilos. Hindi dapat mong sabihin ang mga salitang hindi nararapat sabihin. Makakasama pa yan sa'yo. Tama, nakuha mo na ba yung mga impormasyong hinanap mo? Nakuha ko na. Sabi ng mga trabahador na pumunta sa tuktok ng bundok. Napunish ang personal na doktor. Nakatayo sa harap ng Cliff of Reflection ng 7 araw. Yung 7 araw lang, ayos na rin iyon. Hindi mabigat ang parusang ito. Para sa mga Diyos, 7 araw ng pagyuko ay maliit na bagay. Marami na akong nabaling buto. Karapat dapat lang ito sa kanya. Mabuti na nga lang ito para sa kanya. Huwag kang mag-alala, Ginoong Doktor. Hindi siguro kailangang magpatira pa ng 7 araw. Para sa ganitong maliit na parusa, magiging problema na tayo. Tumigil na lang sa sadyang pag-istorbo sa kanya. Pagtapos mo sa trabaho, pumunta ka sa kwarto ko. Dito, umupo ka. Nakikita ko na matibay ang iyong dedikasyon sa pagtuklas ng daan. Narito ang isang simpleng paraan ng paglinang ng enerhiya. Ito ay isang kasanayan sa kahoy. Kuninin mo na at tingnan. Kung sakaling magtagumpay, syempre maganda yun. Pero maghanda ka na rin sa posibilidad. Huwag masyadong umaasa. Sa kabila nito, ang kontinente na ito. Walang record na nakapagpatuloy sa espiritu ng kalikasan ng matagumpay. Ang bagay na matagal ko nang pinapangarap, biglang nakalapit sa harap ko. Hindi ba si Ginoo King Feng? Bakit parang may tinta pa sa librong ito? Hindi pa ito tuyo. Walang kwenta, paano ko ibibigay sa iyo ang orihinal na lihim? Ito ang kopya na kinopya ko magdamag para sa iyo. Magpasalamat ka na lang. Ay, wag mong sisihin ako kung hindi kita binalaan. Ito ay isang lihim na nakuha ko nang hindi sinasadya. Maaaring may ilang pagkakamali dito. Nag-aral ako ng ilang dekada at umabot lamang sa 2 antas ng ki. Ilang beses na akong halos naligaw ng landas. Tumingin ka na lang sa sarili mong sitwasyon. Huwag mong pilitin ang sarili mo habang nag-aaral. Salamat, Ginoong King Feng. Sige, dadalhin ko na ito para mag-aral. Ayos na rin iyon. Akala ko kailangan ng isa 0 buwan. Ang bilis naman makakuha ng isang lihim na aklat. Diyos ko, anong basura ito? Ito rin ay isang pamamaraan. Sa kabuuan, 7,000 salita ng pamamaraan, may 48,000 pagkakamali. Pwede pa bang mag-aral dito? Ito ang pamamaraan ng pagsasanay. Bakit may kuryente pa ang lihim na aklat na ito? Hindi naman ako mamamatay sa kuryente, di ba? Talagang mayabang ang demonyong ito. Lahat ng kanyang kayamanan ay napakaningning. Hindi man lang naiisip na magpakumbaba. Parang ayaw niyang hindi mapansin ng iba. At saka, talagang walang nangyayari dito. Oh. Ayos lang, ayos lang. Talaga bang makakapag-ensayo ng mahika ang sarili kong espiritu? Aba, hindi ba't pangalan ito ng Diyos ng Kadiliman? Kaya ba't ang librong ito ay bagong isinulat ng Diyos ng Kadiliman para sa akin? Sumasamba sa kalangitan at sa lahat ng bagay. Ang kagamitan ay naging katawan na tamo ito. Ako ay purong. Minsan malawak, minsan malaki. Ngunit ang bilang ng mga itinakwil ay walang kapantay. Ang enerhiya ay hindi nawawala. Ito ay nagiging ibang anyo lamang. Ang enerhiya ay lumilipat lamang sa 5 elemento. Hindi kailanman naglalaho ang enerhiya mula sa wala. Ang buhay at kakayahan ay maaaring magkatulad. Ito ay talagang dinisenyo para sa espiritual na ugat. Ay, nagsimula ka na mag-practice. Nagtutulak ng enerhiya. Hindi ako nagkamali. Matibay ang iyong pananampalataya. Tama, napakahalaga nitong unang hakbang. Sa totoo lang, kamakailan walang pumupunta sa tanggapan ng mga aklat para kumuha ng mga kasanayan.
Hindi mo na kailangang magtrabaho. Bumalik ka na lang at mag-focus sa pagpapalakas ng enerhiya muna. Ang makapagpigil ng hangin ay tanda ng pagsisimula ng pagsasanay. Bakit kaya napakabait ng taong ito? Baka may problema ito. Salamat, Ginoong King Feng. Baka makatulong ako sa kaunting paglilinis. Hala, parang may hindi tama. Talagang may hindi tama. Hindi naman ako mamamatay sa pagputok ng katawan, di ba? Talagang hindi dapat uminom ng marami sa gabi ng bituin. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Hindi ba kayang ayusin ng bagay na ito ang mga daluyan ng enerhiya? Basta't pasabugin ang daluyan ng enerhiya. Tapos hayaan siyang ayusin ito. Hindi ba't maubos ang enerhiya at hindi na ito sasabog? Hala! Mahalaga, huwag itong pasabugin ng sabay-sabay. Kailangan i-redirect ang daloy ng enerhiya. Dahan-dahang ubusin ito. Sobrang sakit, ayoko nang mabuhay. Magtiis ka pa ng kaunti. Naway masira na ang mundong ito. Ang mga meridian at kisi ay nawasak ng 49 na beses. At naayos ng 49 na beses. Talagang isang labis na pasakit na walang kapantay. Hindi na ako kakain ng kung ano-ano. Nakakatakot talaga. Nag-aral ako ng 7 araw. Para maramdaman ang presensya ng espiritu. Hindi na kailangan mag-aral pa. Napakalinaw ng enerhiya ng 5 elemento. Hala, parang hindi pa ako nagsisimula mag-aral. Bakit bigla na lang akong naging sensitibo sa espiritu? Naramdaman mo na ang espiritu ng enerhiya. Ginoo King Feng, katatapos ko lang talagang maramdaman ang espiritu sa labas. Sa loob, walang tigil ang paglikha at pagwasak ng 5 elemento. Nakuha ko na bang magpursige sa paglinang ng espiritu? Sa loob lang ng 7 araw, natapos ko na ang pagsasanay. Ito ay... Aba, sige na. Naging matagumpay ba? Ginoong King Feng, gaano katagal ninyo inabot ang pag-aaral ng espiritual na enerhiya noon? 1 buwan, that's clue. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Baka 1 araw lang. Hindi 1 oras. Nang nagsimula akong mag-aral, gumugugol ako ng 1 oras para maramdaman ang espiritu. Hehe, normal lang. 1 lang ang aking espiritu. Kahit na hindi ito sobrang purong-puro. Siyempre, sabi ng guro, ako ay may 2 espiritu. Pero tiyak na mas malakas ito kaysa sa iyong walang espiritu. Maganda ka rin. Sa kahit anong paraan, masipag ka. Sa katunayan, napakadali ng pagsasanay sa unang antas ng ki. Kapag naramdaman mo na ang espiritual na enerhiya, sundin ang paraan ng paghihiwalay na nakasaad sa aklat. Hatiin ang 5 elemento ng enerhiya sa hangin. Ihatid ang mga kinakailangang 5 elemento ng enerhiya sa iyong kisi. Basta't magsimula ng magtipon ng enerhiya ang iyong daanan ng ki. Nasa unang antas ka na ng pagsasanay sa ki. Ganun lang kasimple. Hindi ba't magkaiba ang mga kasanayan ng Diyos at demonyo? Mula sa unang antas patungo sa pangalawang antas. Maging sa 3 at 4 na antas. Iyon ay may napakataas na kapal ng espiritu ng kahoy. Ang sinusubok ay hindi lamang ang talento. Kailangan din ang iba't ibang mga elixir at yaman. Wala tayong sinasandalan. Siyempre, wala tayong anuman. Nag-ipon ako ng lakas ng loob sa loob ng 5 taon bago ako nakalagpas sa 2 antas. Mas mahirap pa ang lumipat mula 2 antas patungo sa 3 antas. Gumugol ako ng ilang dekada. Bago ko na itaas ang kapal ng espiritu ng kahoy sa 3 antas. Sa buhay kong ito, mukhang wala ng pagkakataon para makalagpas muli. Anong ginagawa mo sa loob ng bahay? Bakit mo sinarado ng sobrang higpit ang pinto? Hinakot pa niya ang kurtina sa pinto. Matagal na hindi mabuksan. May problema kaya? Noong ginawa ko ito noon, may isang babae sa loob ng bahay. Maging tapat ka. Saan mo itinago ang babae? Huwag po kayong magkamali, Ginoo. Talagang wala talagang anuman. Saka isa pa akong bata. Natatakot lang ako at mahiyain. Anong babae? Baka nag-iisip ka ng mali. Nagbigay lang ako ng babala sa'yo. Hindi ko naman kayang alagaan ka habang buhay. Tingnan mo kung ano ito. Hindi ka pwedeng maging palagi na lang tagapaglingkod. Kailangan mong matuto ng kaunting kasanayan. Kung matutunan mo itong aklat, sa hinaharap hindi ka na magiging ordinaryong tagapaglingkod, kundi isang mataas na uri ng tagapaglingkod. Unang tingnan mo na. Ito ay isang panimulang aklat sa alchemy, para sa pag-aaral ng pagkilala sa iba't ibang halamang gamot, layunin at paraan ng paggawa. May ilang simpleng reseta rin dito, tulad ng niyan. Sa aming Zen Ujayan Song, hindi ito gaanong kakaiba. Halos bawat disipulo ay may isa. Mag-aral ng mabuti. Kapag natutunan mo na, baka may pagkakataon kang makaalis sa tanggapan ng mga kasulatan. Hindi ito ang lugar na pwedeng tirhan ng matagal. Unang tingnan mo muna. Kung hindi mo maintindihan, itanong mo lang sa akin. Natutunan ko na rin ito. Sayang lang, hindi ko nagamit. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakapag-practice ng isang pil.
Kapag natutunan mo na lahat ng ito, ibabalik mo na lang ang libro sa akin. Matutong dahan-dahan. Salamat, Ginoong King Feng. 再把书还给我，慢慢学吧。 Ah, nandyan ka ba, King Feng? Nandito, maaari bang malaman kung sino ka? Medyo pamilyar ka, ah. Ikaw pala si King Feng. Tama, mabuti. Ako ay bagong disipulo ng Xuantian Xianxi. Siya rin ay estudyante ni Yuji. Ang pangalan niya ay Yu Feng. Tungkol sa nangyaring pinsala sa iyo ng nakaraang pagkakataon. Alam na ito ng guro. Naiinis siya sa nangyari sa iyo. Kaya't espesyal niyang inanyayahan ka sa Zeng Courtyard. Salamat sa guro sa pag-aalala sa akin. Wala na talagang anuman. Ayos na ako. Guro, pakisama ka. Sabihin mo lang kung pupunta ka o hindi. Kung hindi ka pupunta, kailangan kong bumalik at ipaalam sa guro ang totoo. Alam na ng guro na ayos ka na. Sabi ni Yu Feng, ibig sabihin, hindi mo talaga maaring tanggihan ito. Sige, sasama ako sa'yo. Ayusin mo na lang ang mga bagay dito. Pupunta ako kay guro para makinig sa mensahe. Babalik ako agad. Sandali, pupunta lang ako sa kwarto para kumuha ng ilang bagay. 稍等，我回屋拿点东西过去。快点！ Yuha! Hindi ba't hindi umuwi si Ginoong King Feng kagabi? Imposible naman. Paano papayagan ng Xuantian Xianxi ang isang estranghero na manatili sa kanyang tahanan buong gabi? 仙师怎么会允许一个外人整夜待在自己的府邸？ Ay! Itong bag. Hindi ba ito ang bag na palaging dala ni King Feng? Mukhang mahalaga ito, ano? Bakit ito naiwan dito? May mga salita sa mesa. 怎么会留在这里？出面有刺。 May natuklasan ba si Ginoong King Feng? 清风大人是发现什么了吗？ Ikaw ang katulong na tumutulong kay King Feng. Pinalaya ako ng Ginoo. Nais kong magtanong sa iyo ng ilang bagay, Ginoong Xuantian. Ginoong Xuantian, ang aming guro. Ito na ba ang guro ng imperial na manggagamot? Kahapon, tinawag siya ni Ginoong King Feng. Ngunit dumating si Xuantian. Nasaan si Ginoong King Feng? Sabi ni King Feng na uminom siya ng katas ng Yusui Wang. Dahil dito, gumaling siya sa lahat ng kanyang mga sugat. Sabi niya na ang katas ng Yusui Wang ay ibinigay mo sa kanya. Ano bang sinasabi mo, Ginoo? Ano ang Yusui Wang? Ito ang walang dahilan na kapahamakan ni King Feng. Kaya pala, si Yusui Wang ang nagdala ng gulo. 清风的无妄之灾。 Guro, sinabi ko na nga. Isa siyang mababang katulong. 师傅， Paano siya magiging konektado sa mga Diyos? 他是 Enye. 下等杂役， Magsimula ka nang umalis. 有关。 Hindi na babalik si King Feng. Mula ngayon, ako na ang humawak dito. O, aalis na ako agad. Bilisan mo, umalis ka na at huwag makialam. 那我马上走。 快点滚！ Naghahanap sila ng kanilang sariling Heavenly Demon Axe. 他们这是在学 Matalas ang kutob ni Xuantian. Tama ang kanyang mga duda. Talagang may isang Heavenly Demon Axe. At nakatago ito sa looban na ito. Naitago ko ito sa ilalim ng ilang talampakan. 而且就藏在这个院子里，被我埋在了。 Anong itim na kahon ito? Hindi ko siya kilala. Wala akong kinalaman dito. 我不认识他。 Huminto ka, saan ka pupunta? 站住！你这是要 Si Ginoong Xuanyi ay susunod. Mahal na guro, malapit na ang malaking sakuna. Lahat ng mga nag-aaral ng sining ay nababaliw. Ikaw, isang binatilyo. Hindi angkop sa iyo ang Yu Feng, pumunta ka sa Dayao. Kung may pagkakataon, subukan mong tingnan ang ibang mga bundok. Kailangan mong umalis sa Yu Feng. Gusto mong pumunta sa Dayao. Pakisulat mo sa akin ng isang liham ng rekomendasyon. Patunay na ako mismo ang gustong umalis dito. Hindi ako pinalayas mula sa Yu Feng. Talagang sigurado ka, binata. Sa Yu Feng, ikaw ay isang opisyal na katulong. At isa ring matatag na manggagawa. Kahit na ang trabaho mo ngayon ay medyo delikado. Maari naman kitang ilipat. Basta't huwag kang magdulot ng malaking gulo. Mas matatag dito kumpara sa malaking pugon. Nasa bundok ka na. Bakit kailangan pang bumalik sa malaking pugon? Ang Daya ay isang lugar na puno ng mga halimaw at espiritu. Kahit na nandito pa ako sa bundok ng mga Diyos. Ngunit kailangan ko lang magtrabaho. Sa iba't ibang mga tuktok, may mga pagkakataon na walang kasunod. Hindi ito katulad dito. Napag-isipan ko na, hindi ito angkop para sa akin. Mas pipiliin kong magtrabaho sa Dayao. 这里不适合我，我宁可去大窑打零工。 Ay, sa ngayon parang ligtas na ako. Kaunti lang ang laman ng bag. 自己暂时算是安全了。 袋子里面的东西。 Uy, ito ang susi ng bahay sa Dayao. 这是大窑房子的钥匙。 Talagang iniwan mo ang trabaho sa bundok para sa Dayao. Mas malaya dito sa Dayao. Masyadong mahigpit sa bundok.
Sige, good luck 这 sa'yo. 里更自由。 Paumanhin, nasaan ang water cloud 115. Lumabas ka, kaliwa, diretso lang. 请问水云街115。 Swanchan Yuji, 出门左拐，直走就是。 pag may isang araw na gusto kong lampasan kayo, kailangan kayong patayin. Para sa paghihiganti kay King Feng. Ha, bakit naaalala ko ang mga basura na ito? Kahapon may isang kakaibang itim na kahong kahoy pa nga. Bakit nawala na? Siguro nasira o itinapon ng iba. 怎么不见了？难道 Totoo nga, hindi talaga mawawala ang bagay na ito. Pag-aalay, magsisimula na. Para sa pag-aalay na ito, kailangan ng isang aklat na sumusuporta sa kasanayan. Maaaring ito ay para sa pagpapaigting ng alchemy, paggawa ng kasangkapan, espiritu ng taniman o pagtatanim. Palagi siyang nakatingin sa akin. Bakit nang makuha ko ang isang aklat panggalingan? Siya na agad ang magsasagawa ng handog. Walang pagpipilian talaga. Subukan natin. 他就要开启献祭了，根本没得选，试试看吧。 Sobrang nipis na nito. Mula sa ilang daang pahina naging ilang dosena na lang. Malaki ang lugi sa handog na ito. Nawala lahat ng bahagi ng mga halamang gamot. Paano ka magpa-practice ng alchemy kung walang damo? Lumang paraan ng paggawa ng elixir. Gamit ang damo bilang gabay. At ang mineral bilang suporta. Alam lang ang gamit. Hindi alam ang pangunahing prinsipyo. Maraming kabaliwan. 知其用，不知 Mukhang medyo interesting ah. 荒谬甚多。似乎有点意思。 Gamit ang mga halamang gamot sa paglikha ng elixir. Sa katunayan, ito ay gumagamit ng espiritu ng 5 elemento na nakapaloob sa mga halamang gamot. Ngunit ang paglikha ng elixir gamit ang 5 elemento ay hindi limitado sa mga halamang gamot. Diretso sa pinagmulan. Hindi limitado sa mga halamang gamot. Ito ang tunay na sining ng paglikha ng elixir. Talagang ito ay mahika sa paglikha ng elixir. Ganap na naiba ito sa paglikha ng elixir ng mga Diyos. Tapos na, siguradong lalalim pa ang pagkabaliw ko. Baka balang araw, maglabas pa ng berde at pangil. 自己肯定入谋越来越深了。 Pero ngayon na nandito na ako, mas mabuting manatili muna. Mag-aaral na rin ng kaalaman sa pag-ukit ng elixir. At sabay na mag-ensayo ng 5 kidlat na mahikal na kasanayan. Ha ay, 一边修炼五雷魔功， sobrang kakaunti ng espiritu. Halos buong lakas ko ay naubos sa paghihiwalay ng espiritu. 太少。 Ang tanging progreso lang ay nakapag-internalize na ako. Pero malayo pa ang nararating ng 5 elements array. Sa altar, kailangan maghandog ng isang magic treasure ngayon. Pero kahit ang pinakamurang magic treasure ay higit pa sa 3,000 na immortal coins. Hindi ko talaga kayang bilhin. 3,000 na immortal coins. Sa kabutihang palad, natutunan ko na rin kung paano magluto ng pill gamit ang 5 elements. Subukan ko bang magluto ng sarili 好 kong 在 pill? 五行炼丹的方法终于学明白了，要不要试着自己去炼丹呢？ Ang mga katangian ay masyadong magulo, hindi ko pa rin magagawang mag-ensayo ngayon. Kailangan ko ng mga hilaw na materyales na may purong espiritu. Yung higit 1,000 santong barya ay talagang hindi 非常 sapat. 人气纯正的原料。 Medyo kakaiba ang pagbili na ito. Parang napakapurong espiritu. Pero may 5 elemento. Kakaiba, bakit ka nagbibenta dito? 但有五行俱全。 Dito, walang nakakakita sa iba. Hindi naman mahal itong gamit ko. Ayaw nilang pumunta ako sa harap para magtinda. Pero malapit nang mamatay ang nanay ko. Kailangan kong magbenta ng kaunti para may maibili siyang pagkain. Haha, bata, hindi katulad ng ginagawa mong negosyo. Sasabihin mo, kahit hindi ganap na purong bulaklak ito. Pero bihira at mahal ito. 做生意的，你要说 Pero hindi rin naman ganun kabihira ang ganitong klase ng bulaklak. Sa buong lambak, nandyan ang lahat. Wala akong makuhang ibang halamang gamot. Kaya't kumuha ako ng ilang piraso ng makulay na bulaklak. Magkano ang benta mo? Isa per isa 0 na barya ng Diyos. Kunin mo na ang mga bulaklak na ito. Hindi ko maibigay ang isang baryang Diyos. Kung hindi, maghintay ka sandali. Pupunta ako sa ibang pwesto para magpalit ng barya. Hindi mo na kailangang dalhin yan. Bukas, mangolekta ka ng mas maraming makukulay na bulaklak. Kailangan mo ng sapat na bilang para sa 1 sentimo. Nandito lang ako, pwede ba? Talaga, sige, magkita tayo 我一 bukas. 的数量，我还在这里等你，可以吗？那明天见。明天见。 Pakiusap, boss, bigyan mo ako ng tahimik na silid para sa alchemy. Gusto ko nang magsimula ng alchemy. Pasensya na po, dadalhin ko na kayo sa 我 kwarto. 精进的丹房，我正要炼丹。 客官， Pasensya na po, nag-practice na po ba kayo ng pagbuo ng pill dati? Wala pa po, ito ang kauna-unahan. 客官，你以前练过丹吗？没，第一次。 Ito ang aming standard na uniforme sa trabaho. Kailangan po bang ganito? Sa totoo lang, kung hindi dahil sa malaking sweldo ng boss at bonus. Walang gustong gawin ang trabahong ito. Sobrang delikado po, lalo na kayo na baguhan. Sa unang paggawa ng pill, 100% ang pumuputok. Hindi ko pa nakitang may nakapag-success ng isang beses lang. Sige, susubukan ko. Sandali, ito ay Hanzu. May Hanzu Forest din ba malapit sa Dayaw? Paano naman mangyayari yun? Ang Hanzu ay isang espesyal na produkto mula sa Tayansu Peak. Walang ibang mga bundok,
Sinasabi ko sa iyo, ito ay binili ng ating boss. Mula sa mga disipulo ng panlabas na pintuan ng Tiansu Peak. Kailangan nating gumastos ng daan-daang mga Xian coin bawat buwan. Daan-daang Xian coin. Hindi ito Han Bamboo. Hindi ito mga disipulo ng panlabas na pintuan ng Tiansu Peak. Sariling magpraktis ng mga materyales para sa alchemy. Paano ito na ibenta pababa ng bundok? Uy, mukhang marami kang alam. Alam mo pa, ito ay mga materyales na ginagamit ng mga disipulo ng Tiansu Peak para sa alchemy. Ngunit ang mga disipulo ng Tiansu Peak ay kabuuang mahigit 30 lamang. Walang gaanong nakatuon sa alchemy. Sa isang buwan, hindi naman kailangan ng marami sa mga malamig na kawayan. Binenta nila ang bagay na ito sa malaking pugon. Makakakuha pa sila ng kaunting kita. Naghahanda na para magbuhos ng elixir. Hindi naman ito sasabog, di ba? Gagamitin mo ang mga bagay na ito para magbuhos ng elixir. Pwede bang magbuhos ng elixir dito? Sa totoo lang, hindi rin ako sigurado. Pero pwede namang subukan gamit ang mas mahal na mga halamang gamot. Natatakot din akong masayang ang mga bagay. Alam mo, mahal ang iba't ibang mga halamang gamot. Tama, basta mag-ensayo lang. Hindi naman kailangan ng magaganda. Itong batang ito, siguradong nandito lang para makilala ang proseso ng paglikha ng elixir. Hindi naman ganun kadali ang tunay na paggawa ng elixir. Bawat piraso ay naglalaman ng kalahating bahagi ng purong espiritu. Matapos alisin ang mga dumi, sundin ang proporsyon ng 5 elemento upang makagawa ng good spirit pill. Kapag sanay na, maaari mong palakihin ang sukat ng isang batch upang makagawa ng mas maraming good spirit pill. Ngunit ito ang unang pagkakataon. Ayaw kong mag-risk. Ayon sa formula ng pill sa mga lihim ng 5 elemento, ipapaliwanag ko sa iyo ang buong proseso ng kontrol sa init. Programa. May mga talento pa ang batang ito. Ang kanyang sinasabi ay may tamang lalim. Bakit nagdagdag ng tubig? Hindi ba siya nakapagpakulo ng gamot? Kung hindi nagdagdag ng tubig, ang mga damo ay direktang magiging abo. Kaya kailangan munang maglagay ng tubig. At saka, dapat sapat ang dami. Sa totoo lang, mas mabuti kung ang gamit sa paglikha ng alchemy ay likido na may kapangyarihan ng 5 elemento. Pero hindi ko kayang bilhin. Okay na ang tubig bilang kapalit. Bagamat maganda ang likido, ito ay mga yaman na para lamang sa mga nasa yugto ng pagbuo ng pundasyon. Wala pa nga akong narating na unang antas ng paglikha ng ki. Wala tayong magagawa kundi magtiis. Ang talino ng tao ay kayang gawing elixir kahit ang purong tubig. 只能将就了。人民的智慧是无穷的，清水也能炼丹。 Mukhang sapat na ito. Bawasan ang init agad. 降温，立即降温！ Akala ko, ganito pala katakot ang paggawa ng gamot. Hindi lang ito magastos, nakamamatay pa. Kahit ang pinakapayak na mga sangkap ay may ganitong kapangyarihan. Kung mapuno ito ng isang hurno ng gamot, ano na ang mangyayari? Pasensya na, mabagal ang paglamig ko. Hindi ito kasalanan mo. Ang usok ang nakaharang sa aking paningin. Ano ang gagawin ko kung sumigaw ako ng mabagal? 是烟雾挡住了我的视线，我喊慢了， Siyempre, ulitin mo lang. 怎么办？ Hindi ako naniniwala dyan. Ituloy mo lang. Napakabihira ng ganitong klase ng tao. Talagang hindi siya titigil hanggat hindi siya nababangga. Ang siyam na makulay na bulaklak ay maaaring sanayin ng 9 beses. Kahit na hindi magtagumpay, kailangan pa ring maunawaan ang proseso. 可以练习9次，就算不成功，也要弄明白程序。 Ilan na lang ang mga halamang gamot. Maaari pa tayong gumawa ng isang huling fire spirit pill. Subukan natin ulit sa huli, ano? 还能最后炼一颗火灵丹，咱们 Simulan na. 再试验一次，如何？开炉！ Bumababa ang temperatura. Ayos, panatilihin lang ang katatagan. Halos handa nang kunin ang order, naiintindihan. Buksan mo na. 准备收单了。收到。 Ah, 给我开！ ito ay huling dan. Bakit parang malagkit na buo? 这是火灵丹。 Ay, kapag tiningnan ganito, mas maganda na talaga. Parang isang pil na gamot ah. 这样看起来 Mukhang naging successful talaga. Pero hindi pa rin ganap na nagtagumpay. Ito ay isang pinakamasamang fire spirit pill. Bukod sa sobrang liit ng enerhiya, may isa pang depekto, madikit sa tubig. Nakakahiya, ito ang unang beses niya magluto ng pill. Talagang nagawa niyang mapabayaan ito.
Ganito ba siya kahusay? Talaga bang isang henyo siya sa paglikha ng pil? Kahit nagamit niya ang ganitong depektong material, nakakagawa pa rin siya ng pil. Hindi rin tama ang resipe nitong pil na ito. Hindi ko narinig na ang 5 kulay na bulaklak ay pwedeng gawing fire spirit pil. Sino ba ang nagturo sa kanya nito? Naging matagumpay ito. Itinuturing mo bang tagumpay ito? Hindi naman masyadong maganda ang kalidad. Dito na ako nagtatrabaho ng 10 taon. Ikaw lang ang nakaisa na sa unang pagsubok sa pag-ukit ng pil, na nagtagumpay agad. At ang resipe mo ay sobrang kakaiba. Talaga, di ba't para akong isang henyo sa pag-ukit ng pil? Pwede na rin siguro. 是吗？那我岂不是炼丹天才？算是吧。 Tayo na rin ay mga mangingilag na tagapaglakad sa espiritu. 咱也是一个有灵气的修行者了。 Hala! Ano ang layunin ng aray na ito? 咦， Medyo hindi ko maintindihan. 法的目的是什么？有点看不懂。 Hindi nakakapagtaka na ang tawag sa teknik na ito ay 5 elementong banal na kidlat. 怪不得这个功法叫做五行神雷。 Pasensya na. Mukhang ito ay isang mas mataas na antas ng enerhiya. Ito ay isinilang mula sa pagkikiskisa ng mga elemento. Ngunit sa ngayon, ang mga banal na kidlat na ito ay napakahina pa. Wala rin akong magagawa sa aray. Sa wakas ay nakalusot na ako sa unang antas ng ki. Ngayon, sa wakas ay tunay na akong nakapasok sa pintuan ng pagsasanay. Naging tagapagsanay na ako. O, simula sa araw na ito, hindi na ako karaniwang tao. Ang unang antas ng ki ay para sa mga henyo. Kasing simple lang ng pag-inom ng tubig, kaya kailangan pang ipagpatuloy ang pagsasanay. Ito ang ikalawang bahagi. Ito ay ang paraan ng pagsasanay sa ikalawang antas ng 5 Thunder Magic Skill. Mula sa unang antas patungo sa ikalawang antas ay ang pagtipon ng enerhiya. Kapag ang enerhiya ay sapat na malakas, maaari mong simulan na kontrolin ang mga kidlat gamit ang iyong isip. Sa ikalawang antas ng paglikha ng kagamitan, hindi pa maaring ilabas ang enerhiya. Pero magagamit mo ang enerhiyang ito para sa proteksyon at pag-ehersisyo. Magpapalakas din ito sa iyong lakas. Malaki ang itataas ng tibay ng iyong katawan. Talagang sobrang lakas nitong kasanayan na ito. Pero sobra namang maraming enerhiyang kailangan, no? May mga tao pa bang nag-aaral ng ganitong kasanayan sa panahon ngayon? Dahil sa kasanayan sa pag-ehersisyo ng enerhiya. Hindi pangunahing pinag-aaralan dito ang 5 elemento ng espiritu. Sa halip, ginagamit ang 5 elemento ng espiritu bilang panggatong. Ang tunay na pinapanday ay ang Diyos na kidlat. Ang Diyos na kidlat ay isang mas mataas na antas ng kapangyarihan. Kaya pagkatapos magpanday gamit ang 5 elemento na may 100 beses na lakas, maaari lamang maging isang bahagi ng Diyos na kidlat. Sobrang malaki ng proporsyon na ito. Nabalitaan ko na noong sinaunang panahon. Ang espiritu ay kasinlaki ng likido. Mas madaling mag-practice kaysa uminom ng tubig. Maraming golden cores na parang aso. Yuan infant sumasakay sa delivery. Lahat ay nasa perfection. Noong panahong iyon, ang ganitong uri ng practice ay natural na madali. Ngunit ngayon, anong panahon na tayo? Panahon ng katapusan ng dharma. Unti-unting naubos ang espiritu. Kakaunti na lang ang mga cultivator na may golden core. Sa ganitong paraan ng pagsasanay, may iisa na lang na paraan. Yun ay ang paggamit ng maraming pil. Pero gaano karami ang kailangan? Kung gagamitin ang spirit gathering pills, maubos ang pera. Pero sa kabutihang palad, mura lang ang 5-colored flower. Bagaman hindi gaanong dalisay ang enerhiya sa loob. Pero sapat ito para makagawa ng ganito. Kung wala ang 5 kulay na bulaklak, hindi ko alam kung paano ako mag-aaral. Ginoong King Feng, babalikan ko ang iyong pagkapuot sa hinaharap. Sinasabi ko, ako ang nagdulot sa iyo ng problema. Hindi mo ba ako sinisisi? Ibinigay din sa akin ang pouch at tahanan. Para makaligtas sa panganib. Naaalala ko ang iyong kabutihan. May kasabihan sa mundo ng mga demonyo, ang demonyo ay nagbabalik ng gantimpala. Hindi ito huli kahit na 100 taon. Napakalakas ng kapangyarihan ng kidlat ng Diyos. Ngunit tila ang kidlat na ito ay pamamaraan ng buwan ng demonyo. Kung sakaling madiskubre ito, magkakaroon ng malaking problema. Hindi ba't sobrang lakas nito? Dumating na ang malakas na hangin. Mabilis magtago ka. Tulong, mabilis magtago ka. Anong nangyayari? Naka-breakthrough ako sa ikatlong antas ng pagninilay, kaya ganito kalakas.
Kahit na naka-breakthrough ang iba sa Jindan, hindi naman ganito kalakas ang ingay. 这么大威力， Ah, 大 ah. 家破金丹也不至于这么大动静啊！ Mukhang walang malaking problema. Hindi ko alam kung saan galing ang hangin na ito. Nakakatakot talaga. 应该问题不大。这风不知道是从哪里吹来的，真是恐怖。 Ah, anong hayop ang mga has nasaktan ang tao? Ano iyon? 那是什么东西？ Tumigil ka, ikaw na walang takot. Agad na umalis ka dito. Hindi ko alam kung lumitaw na ang demonyong burol. 不知死活的家伙，赶紧 Ay, yun ang madilim na puso. 不知道魔球出现了吗？ Mangkukulam, yung ahas na lumilipad, galing ba sa madilim na puso? Talagang nakakatakot. Walang kwenta, hindi lugar ito para sa mga tulad ninyo. Umalis na kayo agad. Nakasara na ang paligid dito. Ah, ganun ba? 这里不是你们这种人待的地方， Bakit ka pa nakatayo dyan? 周围已经被封锁了。 Tara na, aalis na ako. 小子， Ay. 还愣着干什么？走啊！是我马上走。 Eh. Mighty Elder. Strong Elder. Ay seal ang paligid ng lugar na ito. Bawal pumasok ng walang pahintulot. 长老雄壮，将这个地方周围封锁起来。 Ang taong ito ay sobrang duwag. Maging nandito siya para makisaya. Ngayon ay tumatakbo na parang aso. Talagang hindi alam ang kanyang kapalaran. 这里凑热闹，现在又像狗一样逃跑，真是不知死活。 Malapit na ang bagyo. Darating na ang malaking panganib. Mukhang marami itong alam. 风在将至， Pasensya na po, ginagambala ko kayo. Anong ibig mong sabihin na darating na ang bagyo? Batang lalaki, hindi mo pa naintindihan. Sa kontinente na ito, bawat 129,000 hanggang 6,000 taon may malaking sakuna. Kung makakaiwas ka, makakapasok ka sa susunod na yugto. Kung hindi, maglalaho na lang ng walang kasalanan. Kahit ang mga Diyos ay hindi exempted. Ibig bang sabihin, malapit na ang malaking sakuna? Tama iyon. Kung bibilangin ang oras, 3,000 taon na lang. Darating na ang taon ng malaking sakuna. Ngayon, may hangin na ng Devil's Tongue, na paminsan-minsan ay humahampas na. Ito ang tanda. 3,000 taon, oh. Kung maaga pa, wala namang problema. Siyempre, nakita mo yung ahas na lumilipad. Yun ang ahas ng mahiwaga. Napakalakas at mapanganib. Ang malaking sakuna makalipas ang 3,000 taon ay bagyo. Dumaan ang malamig na hangin. Muling bumalik ang mahiwaga. Hindi na makakapahinga ang mga engkanto. Magsishuffle muli ang mundo. Pare, lahat ng pambili ko sa pagpapatayo ng pader ay nagastos ko na. Mukhang sira na rin ang bahay mo. Magpapagawa ka na rin ng magaling na manggagawa para ayusin 这 ito. 修围墙的钱我就都出了，我看你房子也坏了，你也请师傅给修一下吧。 Huwag mong sabihin, napakadali talaga ng paggamit ng mahika sa buhay. Manggagawa, tulungan mo akong tignan kung magkano ang gagastusin para ayusin ang bubong na ito. Sige, titingnan ko muna. Malayo pa talaga. Ang butas na ito ay malinaw na gawa ng halimaw mula sa madilim na dunya. Hindi lang ito bilog. May mga baluktot na reaksyon ng enerhiya mula sa madilim na dunya sa mga gilid. Swerte ka, binata. Tiyak na may mga nilalang mula sa madilim na dunya na dumaan dito. Buti na lang, nasira lang ang bubong mo. Walang nasaktan sa'yo. Hindi ito madaling ayusin. Nagbigay ka ng 2 pirasong engkanto na barya. Ngayon ay tutulungan ka naming ayusin ito. Sige, ayusin niyo na ito para sa akin. Ito ang engkanto na barya. Tara na, sa susunod na tindahan. Hindi ko alam, pero yung malaking butas sa loob. Ay nangyari nang naglabas ako ng espiritu, na pinasabog ng Diyos na kidlat. Ngunit agad na nakilala ni Master na ito ang kapangyarihan ng mahiwagang lupa. Salamat sa hangin na dumaan ngayon. Nakalusot pa rin tayo. Talagang isang malaking tulong ang hangin na ito sa akin. Kung mapapansin ng iba na meron akong mahiwagang kakayahan sa normal na oras, ang pagtanggal ng balat at pagbabasag ng buto ay maituturing na banayad. Hindi kailanman naging mabubuting tao ang mga Diyos. Sa hinaharap, hindi na dapat basta-basta gamitin ang kapangyarihan ng Diyos ng kulob. Sa mundong ito ng mga Diyos, talagang napakamapanganib. 以后绝对不能轻易施展神雷的力量，在这个仙人的世界里实在是太危险了。 Kahit na ang bag na ito ay ang pinakamababa ang kalidad. Ngunit ang nakasara ay talagang hindi mabubuksan. Akala ko hindi pwedeng i-lock ang bag. Pwedeng buksan ng puwersa. Masisira ang bag at ang laman nito sabay. Talagang puno ng mga pakana ang mundo ng mga Diyos. Kahit na ang ganitong sirang bag ay kailangang i-lock. Ang mahirap na Diyos na ito ay talagang kuripot. Hala, ang bagay na ito ay maituturing na isang magic item. Kahit na maaari lamang itong ituring na pinakamababang antas ng magic item.
Hindi ito magagamit ng sarili. Ngunit dapat naman ay maaari itong ihandog, di ba? Bagamat mahigpit ang ginoong demonyo, parang tumatanggap siya ng kahit anong basura. Ngayon, labas ay puno pa ng kaguluhan. Hindi pa ako makapagsimula ng basta-basta. 但似乎什么破烂都收。现在外面还兵荒马乱，我还不敢轻举妄动。 Omani Bemi Red. Siguro si Dark Lord ay nananakit ng tao. Sino kaya ang kanyang sinisigawan? Ang hirap hulaan. 难道是魔王大人在骂人？他骂谁呢？ Medyo kakaiba ang pangalan. Ah, yun pala ay upgrade mula sa nakaraang bersyon. Magandang gamit din ang space container. Kailangan din ito. 原来是纳代的 Ano ang ibig sabihin ng growth type? 空间容器 Makakapagpalaki pagkatapos sumipsip ng enerhiya. Ang espasyo sa loob ay unti-unting lumalaki. Mas marami na ring uri ang kayang ilaman. Ay, ang ganda ng bagay na ito. Patuloy itong lumalaki. Pero saan naman ilalagay itong itim na parisukat? Hindi rin maganda ang hawakan ito. Mas madali pang ang dalhin ang bag. Dahil ito ay isang mahikal na bagay. Kailangan talaga ng lakas ng espiritu para buksan ito. Kakatapos ko lang matutunan ang pagpapalabas ng lakas ng espiritu. Baka masyadong halata ang lakas ng espiritu ko. Pero salamat, walang nasira sa paligid. Mukhang hindi rin ganon kahirap pakawalan ang lakas ng espiritu ng banal na kidlat. Pero, 太暴露了。 bakit nawala ang itim na bahagi? 看来这神雷的灵力也不是那么难以驯服。但是黑方呢？怎么不见了？ Tigilan mo, ilang araw pa lang akong nag-aaral. Mahirap bang makakuha ng ganitong kaunting enerhiya ng Diyos? Bagamat ang bagay na ito ay lumalaki sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya ng Diyos. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang sarili kong pagsasanay. Ito ang kritikal na panahon ng aking pagsasanay. Wala namang sobrang enerhiya para upgrade siya. 但是现在还是自己修行最重要，正是修炼。 Talaga namang may sariling personalidad ang sandatang ito. Wala na akong magagawa kundi sumunod sa kanya. Dahil gusto niya dito. 法宝 Hayaan na lang natin siyang manatili dito. Maganda rin dito. 拗不过他， Hindi madaling matagpuan ang mga nakatago dito. 就让他留在这里。 Uy, ano ito? 这里其实也不错，藏点东西。 Siguro ito ang iniwan ng may-ari ng dating bag na iyon. 这是什么？ Ah, 难道是原来那代的主人留下的？ parang isang alamat. Ng isang kakaibang mahika ng sinaunang baboy demonyo. Hindi masyadong angkop para sa tao. Itong aklat na ito ay kinuha mula sa silid ng mga kasulatan. Mga walang kwentang teknik. Hindi ito kapaki-pakinabang. Kaya't basta na lang itinapon ito ng orihinal na may-ari sa bag. Pero bakit isang libro lang ang meron? 一点都不实用。 Walang mga mahahalagang bagay tulad ng mga mahika o yaman. Nangyayari bang ninakaw ng Panginoong Diablo ang iba pang mga bagay? 没有先必 O kaya, ang itim na piraso na ito ay ginawa mula sa sariling sakripisyong bag na naibigay niya. Kaya, 魔王大人给他 nananatili sa loob ang mga gamit ng nakaraang mag-aaral. Isang pinakamababang uri ng bag. Sa isang iglap lang, nagawa nilang gawing ganito ka-advanced na imbakan ng mga mahahalagang bagay. Ano nga ba ang antas ng demonyong 一个 ito? 最低等的纳代， Malamang hindi rin magagawa ng Panginoon ng True Martial Sword Set, di ba? 魔王究竟是什么水平？真武剑宗的宗主恐怕也做不到吧。